election. Ouch naman. Diba? Based on what we've learned from our media friends that they won't be able to have access to our candidates or delegates from November 2 up until the 17th. So that means they will not be invited or they won't have access even to the other events in other locations like Phuket and Pattaya. Wow! Bakit kaya, no? And kasi the pageant finals will happen on the 21st, so what does it mean? And I also heard, how true is this, that the accredited media will not be allowed also to greet or to cover our delegates' arrival in the airport. Why is that? I'm not sure about this. We've not heard from Miss Universe. They did not disclose or they did not release any official statement regarding this. But I'm not sure if may kinalaman din ba ito with the recent passing of our Queen Mother, Queen Sirikit, and kaya hindi binabawasan yung mga masyadong maiingay or loud na activities. I'm not sure about it, but I hope they would actually give clarity on this. Pero sayang naman for our media friends who'll be departing to join the not the festivities, but to join the pageant, right? And to cover Miss Universe 2025. So let's wait for further updates. Let me know your thoughts. Cheers. So mga kapolitika, yun po ang mga pinakasariwang balita para dito sa Miss Universe 2025 dahil ngayon ay maingay na itong 2025 edition ng Miss Universe at ngayon ay yung balita nga na limited ang maging access ng mga accredited media. At the same time, yung mga vloggers, mga influencers ay walang gaanong access dito. Very limited ang kanilang pagkuha ng mga pictures, ng mga videos para sa mga kandidata. So ang sabi ng iba ay mas maganda pa daw doon sa Miss Grand International na kung saan is unlimited yung mga mga photos, mga videos. Pero dito sa Miss Universe ay sa tingin ko solong-solo ito ng Telemundo. So, meron pa nga mga nagko-comment na baka daw magkakaroon ito ng favoritism kasi i-expose lang nila yung mga candidate na gusto nilang i-expose para ano na daw ito, road to cooking show na daw itong ginagawa ng Miss Universe 2025. So, yun yung mga comment dito sa social media na kung saan ay aside dito sa limited access sa mga vloggers, sa mga media, ay yung host nila sa final is si Steve Bernie yung kanilang kinuha. So maganda siguro kung yung kinuha nila ay si Steve Harvey dahil maganda talaga ang placement ng Pilipinas pag siya yung nag-host. But anyway mga kapolitika, yung magiging reaction ko dito, opinion sa pagbibigay nila ng restrictions dito sa mga media, sa mga influencers, sa mga vloggers, sa tingin ko ito ay meron ng reason, di ba? At sa tingin ko ay part ito ng kailang game plan na magkakaroon nga ng talagang tinatawag natin na mekos-mekos dito sa resulta ng Miss Universe. Kasi pag walang media, kasi walang camera na nakatutok doon, yung mga raw na mga videos, mga photos ay walang transparency. Okay, so hindi siya see-through yung mga ganap, ano ba yung mga eksena doon sa loob ng Miss Universe, yung mga activities nila. So maganda talaga pa rin na magkaroon ng mga videos. The precise locations and maps will be shared closer to the date. Please note that there will be no media access during the pageant boot camps in Bangkok, Phuket, and Pattaya. The Miss Universe organization will regularly share official press materials with the media through the Miss Universe website and the official WhatsApp group during this period. So yun ang sinasabi nila mga kapolitika, na doon ka mismo kukuha ng mga latest na mga videos, mga photos, information sa kanilang WhatsApp group or dito sa sa kanilang website. So napakahirap, sana is dinaanan lang nila sa isang page nila dito sa social media. So talagang pahirapan at siguro ay ito, monopoly ito ng kagagawan ito ng Telemundo para masolo nila yung kita dito sa mga kasi of course pag bumibisita ka doon sa kailang mga website, merong mga ads yan. So kita ito ng Telemundo at siguro ay ginawa nila ito para
masulunla yung earnings mga kapolitika. So napaka-unfair naman na yung ibang mga vloggers na kung saan is gusto ring mag-update doon ng mga candidate natin, magkaroon ng mga sariwang impormasyon, mga sariwang ganap ng ating pambato ng ating manok na si Atisa Manalo ay very limited. So restricted mga kapolitika, in other words. So yun ang aking mag-reaction, aking maging opinion dito sa balitang ito, na kung saan ay very limited ang access ng media at ng mga vloggers dito sa sa mga ganap activities ng Miss Universe 2025. Ano ang inyong maging reaction? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.